Mga exotic food dinadayo naman sa Arangke Market, Maynila. Kasama sa dumayo doon si Tina Nolasco, RH9. Good morning, Tita Tin. Good morning, Kuyang Angel. Bukod nga sa pagiging kilalang bagsakan ng mga seafood, patuloy na dinarayo ng mga chef at mga mahilig sa kakaibang pagkain etong Arangke Market sa Santa Cruz, Maynila dahil sa mga ibinebentang exotic food na ginagamit sa mga tradisyonal at mga healthy na putahe. Sa pinakahuling monitoring natin dito sa Arangke Market, kasalukuyang ang bentahan ng mga sikat na exotic food o exotic na rekado. Ito partikular yung palaka, nasa 400 pesos ang kada kilo. Bagamat may kamahalan, mabili pa rin ang mga buhay na palaka na kalamitang nililinis at hinihiwa sa harap mismo ng mga mamimili. Ang karne ng palaka, Kuyang Angel, ay ihahalin tulad dito sa lasa ng karne nga ng manok. Oo. Nakakain ako niyan. Masarap. Oo. Mas ako din, Kuyang Angel, at piniprito nga rin to at minsan na ginagawa pang adobong palaka. Yes. Yun. Pero ibang yan namang mga palaka na nandyan, hindi yung palakang bukid na inaalagaan na talaga yan. May mga nag-aalaga na yan, Oo. At sa mga traditional naman daw na Chinese restaurant, gaya dito sa Binondo, madalas itong ihain bilang salt and pepper frog. O, di ba, sosyal? Oo. Ito naman, meron ding pagong na karaniwang ibinebenta rin na sa mga Chinese restaurant, itong Chinese soft shell turtle. Ang karne nito sikat na sahog sa adobong pagong o kaya naman ay nakagawi ang Chinese herbal turtle soup na pinaniniwala ang mabuti sa sirkulasyon ng dugo at pangkalatang lakas ng katawan dahil sa mataas nitong protina. Ito namang ito first time ko nakakita nito, Kuyang Angel, itong black chicken. Meron palang ganito na ito yung itim na manok na may itim kang balat. Yung karne hanggang buto ay ginagamit daw itong sa pagluluto ng black chicken herbal soup. At sa pamagitan nga nito, ito daw ay kilalang mabisang pampapanumbalik ng lakas para sa mga nagpapagaling sa sakit, may mga bagong panganak at mga nakararanas ng matinding pagod. Ayon sa mga tindero na ating nakapanayam, bagamat itinuturing na exotic, ang mga pagkain ito ay bahagi na ng kultura at pang-araw-araw na ulam ng ilang komunidad dito, lalo na ng Phil Chinese community sa Maynila. Pero paalala ng eksperto sa kalusugan, tiyaking malinis at lutong-luto ang mga ganitong uri ng pagkain bago ihain upang masigurong ligtas. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pero Tin, alam mo ba ba't hindi ako nag-alaga ng palaka? Di ba may prag farming na kasi sabi nila ang hirap daw kasi sabi nila ang pagkain daw ng palaka lamok. May mga lamok. Mahirap ang huli ng lamok. Salamat, Tina. Maraming salamat. Back to you, Kuya.